Ang pagiging mapagkumbaba at kabutihang loob ang madalas na nakakapagligtas sa atin sa kapahamakan at nagbibigay sa atin ng maraming biyaya. Bukod pa doon ay dumadami ang mga taong nagmamahal at dumadamay sa atin sa oras ng kalungkutan at kagipitan. Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Arnolfo at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan naming pamilya noong magtungo kami sa probinsya ng aking biyanang mayaman. Taong 1989, nakatira kami sa baryo San Pablo at payak ang pamumuhay namin ng asawa kong si Flora. Umalis siya at nagtanan noong kasagsagan na buntis ko siya dahil hindi niya matagalan ang kasamaan na ugali ng kanyang ina. Sobrang matapobre nito at talagang mapagmataas kaya hiniwalayan ito ng kanyang asawa at sumama sa ibang babae. Paliwanag nito na bungangera at reklamadora si Nanay Isadora kaya hindi niya na nakayanan ang pakikisama dito. Matagal na kinukuha at pinabawi ni Nanay Isadora si Flora sa akin dahil wala daw akong kwenta at walang pangarap, pero nagsumikap ako kahit sekundarya lamang ang natapos ko. Sumuko na rin si Nanay Isadora at inayaan niya na kami mamuhay kasama si Flora, lalo pa noong nagkaroon kami ng nag-iisang anak. Isang araw nagtelegrama sa akin si Inang Cora, ang kanyang mayordoma, at pinakiusapan kami mag-anak na bumisita sa probinsya upang makita si Nanay Isadora at meron itong sakit. Isa pa ay namimiss pala niya kami. Bagay na lubos kong ipinagtaka dahil hindi naman ito malambing na tao at hindi pusong mamon, pero nagbabaka sakali ako na baka nga totoo namang nagbago na ang ugali nito. Kaya nagplano kami mag-asawa na sa pagpunta sa probinsya sa San Lucas upang malaman ang tunay nitong karamdaman. Dumako ang araw ng Sabado, bakasyon noon ng mga bata sa paaralan, at maaga kami sumakay sa barko ng aking pamilya. Mahigit 5 oras ang biyahe sa dagat. Mabuti na lang at hindi nahilo at nagsuka ang anak namin si Nina at talagang naaaliw siya sa preskong hangin at magandang tanawin. Halos tanghali na noong makarating kami at makadaong ang barko doon sa piera. Sumakay kami sa jeep at inabot kami ng 2 oras bago makarating sa tapat ng bakuran ng malaking bahay ni Nanay Isadora. Pinagmasdan namin ang paligid at mababait ang mga dumadaang residente. Bumabati sila sa amin at bukod doon ay presko ang hangin kahit mainit ang panahon. Maraming punong kahoy na hitik sa mga bunga. Bukod doon ay may iba't ibang mga ibon sa bawat puno. Naaaliw at nakaka-relax pagmasdan ang paligid. Nakakatuwang manirahan sa probinsya sapagkat malayo sa polusyon at talagang magaganda ang tanawing aming nakikita. Maya-maya pa ay biglang lumabas si Inang Cora at talagang may kaputian na ang kanyang buhok, pero mas malakas pa siya sa kalabaw. Ganoon na lang ang kanyang kasiyahan noong makita niya kami. Kaagad niyang binuksan ang gate at pinapasok kami sa loob ng malaking bahay. Sumalubong sa amin si Mang Juancho na driver ni Nanay Isadora. Tinulungan niya kaming magbitbit ng mga dala naming bagahe. Medyo may katandaan na din siya pero matapat pa rin nagsiservisyo sa aking biyanan. Tuwang-tuwa siya sa aking bibo at malambing na anak. Sinamahan kami ni Inang Cora sa silid ni Nanay Isadora upang makita ang kalagayan nito. Pumasok kami sa isang malaking kwarto at kakatapos lamang magpakain ng 2 pang kasambahay na babaeng mas bata kay Inang Cora. Nagpakilala sila bilang sina Eva at Tinay. Kita ko namang mabait sila at maasikaso. Mabilis nilang niligpit ang mga pinagkainan, pero narinig ko pang binulyawan sila ng aking biyanan bago sila nagmamadaling umalis sa aming harapan. Napabuntong hininga pa si Nanay Isadora noong makita niya ako na parang hindi siya masaya. Napagtanto ko na hindi pa rin siya nagbabago at posibleng si Inang Cora lamang ang nagdahilan na namimiss kami ng aming biyanan. Posibleng gusto nilang magsumbong at hindi sila makatiis sa kasamaan ng ugali nito. Nagmano kami ni Flora at tumalik sa noo ni Nanay Isadora. Kitang-kita ko na malaki ang ikinabagsak ng kanyang katawan.
Maputla at walang sigla ang kanyang balat at medyo dumadami ang mga kulubot niya. Hindi na siya katulad ng dati na talagang pustura at maganda kahit saksakan ng kasungitan. Kinamusta niya kaming mag-asawa at tinanong pa niya ako kung pinapakain ko ng maayos ang aking mag-ina dahil napansin niyang nangangayayat si Flora. Baka daw bigas lamang at wala akong ulam na ipinapakain dahil wala daw akong pera. Medyo nainsulto ako sa mga sinabi niya. Balak sanang magsalita ni Flora pero pinigilan ko siya. Kinontrol ko ang kaunting inis sa aking biyanan at sinikap kong ngumiti. Magalang akong nagsalita at sinabi ko nga, hindi ko sila pinababayaan at binubusog ko sila araw-araw na pagkain at pagmamahala. Tumahimik si Nanay Isadora at lumihis ng tingin. Tinamaan siguro siya ng mga sinabi ko kaya minabuti na lang na manahimik at hindi na makipagtalo sa akin. Maya-maya ay dumating si Nina. Masigla siyang bumati at yumakap sa aking biyanan. Pagkatapos ay hinalikan ito sa pisngi. Biglang ngumiti at sumigla ito pagkakita sa aking anak at pakiramdam ko ay lumambot ang puso niya at nawala ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Sinimplihan kami ni Inang Cora na kausaping mag-asawa. Kaya naman hinayaan na muna namin sina Nina na kwentuhan si Nanay Isadora. Lumabas kami sa kwarto para makausap ang mayordoma. Dumiretso kami sa sala at naupo kami sa sofa. Doon mismo sinabi ni Inang Cora ang tunay na kalagayan ni Nanay Isadora. Nagsimula daw ang lahat noong nagsunod-sunod na naningil ng pautang si Nanay Isadora sa mga umutang sa kanya sa porsyentuhan. Nahuli daw ng 2 araw sa pagbabayad sina Aling Ofelia at Aling Caridad. Ipinahiya at iniskandalo na daw ito sa kalsada ni Nanay Isadora. Magagaling lamang daw umutang pero hindi marunong magbayad. Hindi na raw sila nangahiya at pinatagal pa nila ang pagbabayad. Lagpas-lagpas ang mga sinabi nito kaya hindi iyon natagalan ng 2 ginang at pinagbantaan nila si Nanay Isadora na balang araw ay makakarma ito at darating ang kanyang parusa. Hindi man lang humingi ng pasensya si Nanay Isadora at nagmalaki pa siyang wala siyang pakialam sa mga ito dahil nagsasabi siya ng pawang katotohanan. Pinagtaasan pa niya ng mga kilay ang mga ito bago umalis sa kanilang harapan. Pagkalipas ng ilang araw ay nakaramdam ng pananakit ng ulo at pagtaas ng lagnat si Nanay Isadora. Inakala nila na simpleng sakit lamang iyon, kaya sila ng mga kasambahay ang nagtulong-tulong na gamutin. Pero matapos ng ilang linggo, ay lumala ang kondisyon nito. Wala siyang ganang kumain, tinatrangkaso at nagkukumbulsyon. Gabi-gabi rin itong binabangungot at naghahalunasyon kung ano-ano daw ang mga bagay ang mga nakikita nito na kinatatakutan niya. Dinala nila ito sa doktor pero hindi matukoy ng doktor ang sakit nito. Niresitahan siya ng gamot pero wala iyong epekto. May pagkakataon pa na sumasakit ang tiyan niya at bigla na lang nagsusuka, nanlalamig at naninigas ang buong katawan. Ang matindi pa sa lahat ng mga nangyari ay may naririnig ng mga kumakaluskos sa bintana nito tuwing gabi. Kaya teorya ng mga kasambahay na posibleng kinukulam at inaaswang ito. Naisip nila na baka kagagawan iyon ng mga taong umutang at nasakta ni Nanay Isadora. Posibleng pinaparusahan at pinapahirapan sila ng mga ito. Kaya nagplano silang mga kasambahay na puntahan si Aling Ofelia at Aling Caridad upang humingi ng tawad sa paninira at pag-iiskandalo sa kanila ng aking biyanan. Pero laking gulat nila nang malaman na may matagal na pala ang mga itong umalis sa probinsya at sumama sa kanilang mga anak at ng ibang bayan. Medyo nakaramdam kami ng aking asawa ng habag para kay Nanay Isadora. Pero bahagi ng isip ko ang nagsasabing dumating na din ang mga taong makakatapat niya at kung totoo man na pinaparusahan siya at unti-unting pinapatay ng mga ito ay posibleng matutuldukan na ang kasamaan ng kanyang ugali. Tinanong ko si Inang Cora kung sinubukan na nilang ipagamot sa albularyo o ibang eksperto ang aking biyanan. Medyo lumungkot ang ekspresyon ng kanyang muka. Nabanggit niya sa amin na matagal na nila itong hinihikayat pero pinagmumura sila nito at pilit na pinapalayas. Kapag naman nagdadala sila ng albularyo sa loob ng bahay at pilit siyang ipinapagamot
ay minumura at pinapalayas din niya ito. Wala sa loob niya ang magpagamot at hindi siya naniniwala sa mga kulam o aswang. Sa puntong iyon ay huminga na lang ako ng malalim. Natapos ang aming pag-uusap nang hikayatin kami ni Mang Juancho na kumain na muna ng pananghalian at siguradong gutom na kami. Maghahanda daw siya ng masarap na sinigang na isda na pagsasaluhan namin ng mga kasambahay. Nagpasalamat naman kami at nakita naming lumabas na sila sa silid ni Nina. Nabanggit niya sa aming nakatulog si Nanay Isadora sa dami ng kanyang mga naikwento. Sinabihan ko siya na huwag pagburin ang kanyang lola at huwag maging makulit dahil meron itong sakit. Sumang-ayon naman at umiti sa akin ang aking anak na si Nina. Kahit nasa 8 taong gulang pa lang siya ay nakikita naming mag-asawa na matanda na rin ang kanyang pag-iisip. Marunong siyang makisama at mapagmahal. Mahal niya ang mga kamag-anak niya lalo na si Nanay Isadora kahit masama ang pakikitungo nito sa akin at sa ibang tao. Sumagi sa isip ko na baka balang araw ay ang aking anak ang makakapagpabago ng pananaw nito sa buhay. Makalipas ang ilang minuto ay naluto na din ang masarap na sinigang na isda. Napakaraming ulam noon na inihanda ni Mang Juancho. Sinabi pa niya sa aming mag-asawa na kung bakit hindi kami kaagad nagpadala ng telegrama na kaagad pala kaming pupunta sa San Luis. Para naman daw nasundo niya kami gamit ang sasakyan. Hindi na daw sana kami nakagastos ng malaki sa pamasahe sa jeep. Tumugon ako at sinabing nag-alala kami sa kalagayan ng aking biyanan kaya mabilis kami nagtungo sa probinsya at hindi na nagpasabi. Nagsalita naman si Inang Cora at sinabing mabuti na lang at kahit papaano ay nakapaghanda sila bago kami dumating. Marami pa kami na pag-usapan tulad na lang ng paglalarawan ng mag-asawa sa aming lugar. Gayon din sa pagkukumpara sa uri ng mga buhay ng tao sa probinsya at ng San Luis. Isa pa sa mga napag-usapan namin ay ang tungkol sa ibang residente sa probinsya. Mukhang mapayapa ito at walang kaguluhan. Pero may mga taong marunong sa mga itim na kapangyarihan tulad ng barang akulam. Meron ding mga kwento ukol sa mga aswang at manlalason. Kaya kailangan din namin mag-ingat at pakisamahan ng maayos ang mga residente kung ayaw namin mapahamak. Hindi nagtagal ay nagsalo-salo kaming lahat sa pagkainan at doon ko naramdaman ang pagiging mabubuting tao ng mga kasakasama ng aking biyanan. Maswerte siya at kahit na sa kabila ng masama niyang ipinapakitang pag-uugali, ay natitiis at pinagtsatsagaan siyang paglingkuran ng mga to. Parang halos ituring na din pala nilang kapamilya ang aking biyanan at sanay na sila sa ugali nito. Hindi sila nawawalan ng pag-asa na balang araw ay magbabago ang kasamaan nitong ipinapakita sa kanila. Nagkabiruan pa kami at napuno ng halakhakan ang hapagkainan. Dahil likas pala sila ng mga palabiro at talagang mahihilig sa kwentuhan pati tsismisan. Nang sumapit ang hapon ay napaidlip kami mag-anak. Pero nung dumako ang gabi ay sumama si Nina sa 2 kasambahay para pakainin si Nanay Isadora. Palihim namin sinilip sa loob ng kwarto at kitang-kita naming mag-asawa na kalmado ang aking biyanan habang pinapakain ng 2 kasambahay. At panay naman ang pagdadaldal ng aming anak. Epektibo pala na nandoon ang kanyang apo at nagiging maamo siyang tupa. Ito lang pala ang magpapabago sa pagiging masungit nito sa ibang tao. Iba talaga ang nagagawa ng mga apo sa kanilang mga lola. Lumalambot ang kanilang mga pusong bato at nagiging mabait na kordero. Noong medyo lumalim na ang gabi, ay nagpasya kami mag-anak na matulog at bantayan na muna si Nanay Isadora upang malaman namin kung ito nga ay inaaswang at kinukulam. Malawak ang espasyo sa kwarto. Naglatag kami ng banig sa may isang sulok at doon kami nagtabi-tabi. Maya-maya ay nakatulog na kaming lahat, pero mga bandang maghahating gabi ay napabangon ako sa higaan at lumabas ng silid para umihi sa palikuran. Bago pa ako bumalik sa kwarto ay naisip ko na kunin ang itak sa kusina at maghasa nito. Naghanap din ako ng kalamansi sa istante at ipinahid ko sa itak. Pagkatapos ay saka ako nagtungo sa loob ng kwarto.
Bigla akong nag-angat ng tingin at napansin ko sa dakong malaking bintana na bahagya pala iyong nakabukas at merong isang bultong nakasilip at papasok sa loob nito. Maliwanag ang buwan at may liwanag na tumama sa loob ng kwarto. Narinig ko pa si Nanay Isadora na umuungol at tila napapangiwi at nakakaramdam ng masama. Gumalaw ang naturang bulto at nakita ko na mahahabang bias nito, gayon din ang ilang pulgadang haba ng mga matutulis na kuko. Pilit itong gustong makapasok sa silid, kaya naman napabulyaw na ako at nagmamadaling inipit ang naturang nilalang. Kinuha ko ang itak at sinaksak siya sa braso. Lumikha iyon ng kaunting hiwa. Napaangil ang aswang at nagmamadali itong lumabas sa bintana. Naalimpungata ng aking mag-ina at tinanong nila sa akin kung anong nangyari. Mabilis kong sinarado ang bintana at sinabihang huwag silang lalabas ng silid at mayroong aswang. Kung maaari ay bantayan nila si Nanay Isadora. Tumango silang dalawa at pagkatapos ay nagmamadali akong lumabas ng kwarto. Nakasalubong ko sa may sala sina Inang Cora at Mang Wancho. Narinig pa nila ang boses ko sa kwarto kaya sinabi ko sa kanila na mayroong aswang na gustong pumasok sa loob ng silid ni Nanay Isadora. Nadaplisan ko ito kaya mabilis na lumabas ng bintana. Siguradong hindi pa ito nakakalayo. Nagdumali kaming tatlong binuksan ng pinto at nakita namin kumaripas ng takbo ang aswang mula sa bakuran. Hinabol ko ito pero mabilis itong nakatalon na parang kabayo sa gate kaya hindi ko na nasundan. Simula noong gabing yon ay hindi na namin pinapatay ang ilaw sa kwarto at naglalagay ako ng mga bawang at kalamansi sa bawat sulok ng mga bintana. Nagsusunog na din ako ng goma tuwing sumasapit ang takip silim. Naging alerto at nagdodoble ingat kami mag-anak para sa kapakanan ni Nanay Isadora. Ilang araw din akong puyat sa pagbabantay sa kanya dahil ayokong maulit na naman ang pag-atake sa kanya ng aswang. Mabuti na lang at wala na akong nakaengkwentrong aswang sa may gawing bintana. Marahil ay natakot na din ang aswang para sa kanyang kaligtasan, kaya hindi na siya nagtangkang bumalik pa. Isang dapit hapon ay nagkagulo sa bahay. Tumirik ang mga mata ng aking biyanan. Nanginginig ang buong katawan at napataas ng lagnat nito. Tumawag at naghanap ng manggagamot si Mang Wancho sa kanilang lugar. Makalipas ang ilang minuto ay dumating siya na may kasamang lalaking may dalang mga halamang gamot at iba pang mga kagamitan. Pumasok sila sa loob ng kwarto ng aking biyanan. Patuloy pa rin ang pagtirik ng mga mata nito kaya mabilis na nagpahanda ang manggagamot ng kandila, palangganang may tubig at inilabas niya ang dalang baon na binudburan ng esenso at kamangyan, pati mga halamang gamot. Saka isinagawa ang ritual sa pamamagitan ng pag-usal ng orasyon na hindi ko maintindihan. Halos inabot ng 1 oras ang seremonya hanggang sa tumigil ang panginginig at pagtirik ng mga mata ni Nanay Isadora. Hindi nagtagal ay nakatulog siya ng mahimbing. May ipinatak na kandila sa palangganang may tubig at doon nabuo ang 2 larawan na hugis tao. Nagkatinginan kami ni Inang Cora, mukhang may 2 taong may kinalawan sa pagkakasakit ng aking biyanan. Ipinaliwanag ng manggagamot na mukhang nasa 30 mahigit ang edad na mayroong nangangaswang at nangungulam kay Nanay Isadora. Dulot ng mabigat nitong nagawang kasalanan sa mga ito. Hindi sila titigil sa paghihiganti hanggat hindi gumagapang sa matinding paghihirap ang aking biyanan at hindi ito namamatay. Nilalabanan pala ng manggagamot ang pangungulam, pero malakas ang kumukulam dito. Kahit anong gawin niyang pakiusap ay hindi ito nakikinig sa kanya. Tinanong ni Inang Cora kung meron pang ibang solusyon upang matanggal ang kulam at tuluyang lubayan ng aswang si Nanay Isadora. Tumugon ang manggagamot at sinabi nga kung matututong magpakumbaba at aminin ni Nanay Isadora ang kanyang kasalanan, pati paghingi ng tawad sa mga ito, ay posibleng itigil ang pangungulam at pag-aaswang. Iyon lamang daw ang nakikita niyang solusyon upang mapagaling ang aking biyanan. Nagpasalamat kami sa manggagamot at pinamerienda na lang siya ni Inang Cora bago hinatid palabas ng bahay. Matapos ang araw na yun ay kahit papaano bumuti ang kalagayan ng aking biyanan,
pero hindi kami tumigil sa paghahanap ng paraan kung papaano isasagawa ang mga sinabi ng manggagamot. Isang araw ay lumabas kaming mag-asawa kasama si Inang Cora para mamalengke. Sumakay pa kami sa tricycle bago nakarating sa palengke. Bumili kami ng mga gulay at isda na gagamitin sa lulutuing ulam. Matapos namin makapamalengke ay nagpasya na kaming umuwi kaya naghanap na ulit kami ng masasakyang tricycle. Mabilis naman kami nakakuha at ibinaba niya kami sa bukana ng barangay. Bumaba kami at ibinigay ang bayad ng bigla na lang. Namataan namin sa daan na pauwi sa bahay sina Aling Ofelia at Aling Caridad. Parang pinagbigyan kami ng Diyos na masolusyonan ang aming problema. Lumapit kami sa kanila pero naging mailap sila sa amin at pinagbantaan kami na huwag lalapit sa kanila. Pinakalma at kinausap sila ng mahinahon ni Inang Cora. Nakinig naman sa kanya si Aling Ofelia pero si Aling Caridad ay tinapunan ako ng masasamang tingin at pinagtaasan ako ng boses bago ipinakita sa akin ang peklat na hiwa sa kanyang braso. Indikasyon na siya pala ang aswang na pumasok sa bintana ng kwarto ng aking biyanan. Humingi ako sa kanya ng paumanhin at sinabing hindi rin siya dapat pumasok sa loob ng kwarto at balak pang patayin ang aking biyanan. Nabanggit niya na gusto lamang niyang bigyan ito ng leksyon kaya nagtangka siyang pumasok sa loob ng kwarto. Tinanong ni Inang Cora ang dalawa kung kailan pa ito bumalik sa probinsya. Tumugon ang dalawa at meron lang pala silang inasikasong lupa doon at pagkatapos ng ilang araw ay aalis na din sila. Wala na rin daw silang gagawin sa probinsya at gusto nilang subukang mamuhay sa malayong lugar upang hanapin ang kanilang swerte. Nagbabaka sakali si Inang Cora na kung maaari ay wag na muna silang umalis at maglaan ng ilang araw dahil gusto silang kausapin ng aking biyanan upang humingi ng tawad sa lahat ng mga ginawa nitong kasalanan sa kanilang dalawa. Nagkatinginan at nagtawanan ang dalawang ginang. Ginawa nilang biro ang mga narinig. Wala daw sa kalingkingan ng aking biyanan ang magpakumbaba at humingi ng tawad at sinabing nag-aaksaya lang daw kami ng panahon. Hayaan na lang daw namin itong mamatay sa pagpaparusa nila upang matahimik na silang lahat at pagkatapos nilang magsalita ay mabilis na silang umalis. Bagsak ang mga balikat naming umuwi sa bahay. Wala na yatang pag-asa upang malunasan ang nararamdamang sakit ni Nanay Isadora at ang kinakatakot pa namin ay maisipang patayin siya ng dalawang ginang. Pagka-uwi namin ay sinalubong kami ni Nina at tinanong kung bakit kami malulungkot. Ipinagtapat namin sa kanya ang lahat kahit hindi niya iyon masyadong naintindihan. Niyakap kami mag-asawa at pinalakas ang aming loob. Kahit papaano ay gumaan ang aming pakiramdam. Nagpapasalamat naman kami at meron kaming anak na palaging nagpapasaya sa aming pamilya. Sumapit ang gabi at dumadaig sa sakit ang aking biyanan. Nagsusuka siya at sumasakit ang tiyan. Sinabihan niya na kami na dalhin siya sa ospital pero hindi kami nakinig sa kanya. Alam namin na kinukulam na naman siya ni Aling Ofelia at pinapahirapan. Kumalma at nakatulog na lang noong bandang hating gabi si Nanay Isadora. Napuyat at halos hindi kami nakatulog na mag-asawa sa pagbabantay dito. Sinigurado naming ligtas siya at mahimbing na rin natutulog na walang iniindang masakit sa kanyang katawan. Kinabukasan, matapos namin makapag-almusal, ay nagulat kami mag-asawa nang maabutan namin sa kwarto na kinakausap ni Nina ang aking biyanan. At halos umiyak na itong nakikiusap na makipagkasundo na siya sa mga taong ginawan niya ng kasalanan upang gumaling na siya sa kanyang sakit. Hindi ko sukat akalaing masasabi iyon ng aming anak at ang mas ikinabigla pa namin mag-asawa ay ang hindi namin inaasahang pagsunod ni Nanay Isadora kay Nina habang lumuluha siya at niyakap niya ng mahigpit ang kanyang apo. Lubos ang kagalakan namin mag-asawa. Lumabas kami ng kwarto at kaagad na ibinalita iyon sa mga kasambahay pati kay Mang Wancho. Para nagkaroon sila ng bagong pag-asa. Kaya naman gumawa ulit kami ng bagong plano. Lumabas ng bahay sina Inang Cora at Mang Wancho upang kumbinsihin at isama sa bahay sina Aling Ofelia at Aling Caridad upang makapagpatawaran na silang lahat at makipausapang tapusin na ang pangungulam at pangangaswang sa aking biyanan.
Mukhang may kahirapan ang bagay na iyon pero sinubukan pa rin nila at baka naman mapapayag na din ang dalawang ginang na mawakasan na ang paghihiganti. Matagal din sila bago dumating. Halos hapon na noong pumasok sila sa loob ng bahay at kasama nga nila ang dalawang ginang. Bumati kami mag-asawa na kaagad naman nilang tinugon bago namin sila sinamahan sa loob ng kwarto ng aking biyanan. Nakita ko na maganda ang timpla nilang dalawa ng mga sandaling yon. Mukhang handa na nga silang kausapin at harapin si Nanay Isadora at marinig ang panig nito. Inabutan namin gising si Nanay Isadora at nasa tabi niya si Nina, kaya agad kong sininyasan ito at pinalapit sa aming dalawang mag-asawa. Tahimik kaming lahat at inabangan ang kasunod ng mga mangyayari. Bumuntong hininga si Aling Ofelia ng makailang beses, pagkatapos ay matagal na tumingin sa aking biyanan. Maya-maya ay nagsalita silang dalawa. Kinamusta nila ang kalagayan ng aking biyanan at pagkatapos ay sinabing nararapat lamang dito na maparusahan dahil sa tindi ng mga kasalanan niya na kailangan mapagdusahan. Ayaw nga daw sana nilang pumunta sa bahay kung hindi lang nila inintindi at inisip ang kabutihan ng pakikisama sa kanila ni Inang Cora at Mang Wancho. Hindi nila ito gagawin at hindi nila pagbibigyan. Sa unang pagkakataon ay napaluha ang aking biyanan. Nasorpresa kaming lahat na itanong pa ni Aling Caridad kung luha daw ba iyon ng buhaya at baka daw umaarti lamang ito sa kanila para magpaawa. Pansin ko at ramdam ko na hindi naniniwala ang dalawang ginang pero nagsalita si Nanay Isadora at kaya daw naisip niya ang kanyang pagkakamali ay dahil na rin sa kanyang apo na nagturo sa kanya upang maging mapagkumbaba at isipin ang mga nagawa niyang pagkakamali sa buhay. Sa pagkakataong yun ay lumapit si Nina sa dalawang ginang at nakiusap na kung maaari ay patawarin na ang kanyang lola dahil hindi naman daw nito sinasadya ang ginawa sa kanila. Nagsisi na daw ito sa kanyang mga nasabi at gusto pa niyang mabuhay ng matagal. Tuminging mabuti ang dalawang ginang sa lumuluha kong biyanan at tinanong kung may katotohanan ang sinasabi ng apo nito at kung totoo nga ba na nagsisisi na ito sa kanyang mga kasalanan. Sa puntong yon ay tumango si Nanay Isadora at sinabing maniwala sila at sa hindi ay totoong nagsisisi na siya sa mabigat na kasalanan na nagawa niya sa dalawang ginang, partikular na sa iba pang mga taong naroroon sa kwarto. Masyado siyang bilib at mataas ang tingin sa kanyang sarili at hindi niya napapansin na naaapakan na pala niya ang ibang tao. Sapat na daw lahat ng mga paghihirap na naranasan niya sa buong buhay, kahit marami siyang pera, dahil doon daw ay nabawasan ang kanyang mga kasalanan at napagninilay-nilayan niya ang mga bagay-bagay. Humagulgul sa pag-iyak si Nanay Isadora at pilit na hinawakan ang kamay ng dalawang ginang saka siya humingi ng buong pusong paghinga ng tawad. At nangako na hindi na siya kailanman magmamaliit ng kapwa, bagkus ay itatrato niya itong pantay-pantay. Humanga ang dalawang ginang sa lakas ng loob ng aking biyanan sa pagsisisi nito, kaya naman binigyan nila ito ng ikalawang pagkakataon para mapatawad. Basta wag na daw itong uulitin ang pagiging matapobre at wag na silang pababangga-banggain at baka sa susunod ay mapatay na nila ito. Tatanggalin na nila ang kulam at pag-aaswang dito at nirespeto ito tulad ng ibang tao. Nakita naman nilang may katotohanan ang mga sinasabi nito at mukhang naguhugas na nga ito ng mga kasalanan, kaya walang masama kung patatawarin nila ang aking biyanan at bigyan ng pagkakataong makabawi at makapagsimula muli. Nagpasalamat si Nanay Isadora at pagkatapos ay lumabas na din ang dalawang ginang sa silid. Nagpaalam na sila sa karamihan at nabanggit na kinakailangan na din nilang umalis sa probinsya sa mga susunod na araw. Napagbigyan na nila kami at natupad na nila ang inaasam ni Nanay Isadora. Nagpasalamat kami sa kanilang kooperasyon at hinangad namin na maging ligtas ang kanilang paglalakbay sa mga susunod na araw. Matapos nun ay kami naman ang kinausap ni Nanay Isadora. Isa-isa siyang humingi ng paumanhin sa amin at noong mapadako sa akin ay inilahad sa akin ng biyanang ko ang mga saloobin niya sa akin. Ayaw pa talaga nito sa akin at gusto niya na para kay Flora ay isang mayaman na lalaki na mayroong mga ari-arian.
kaya pala lagi itong nasusuklam sa akin. Ginawa daw niya ang lahat para sirain ang relasyon namin pero talagang matibay ang pagmamahal sa akin ni Flora kaya sumuko na din siya sa huli. Pero sa kabila ng lahat ay ipinagmalaki pa rin niya dahil pinatunayan ko na mahal ko ang kanyang anak at binigyan ng magandang buhay kahit simple lang ang aming pamumuhay. Masaya siya at nagkaroon kami ng disiplinado at mabait na anak. Medyo naantig ako sa mga sinabi ng aking biyanan. Hindi ko inakalang makakatanggap pa ako ng papuri sa lahat ng panlalait niya sa aking pagkatao at pagiging asawa ng kanyang anak. May natitira pa rin naman palang pagpapahalaga sa akin si Nanay Isadora. Hindi lang niya ipinapakita ng harap-harapan. Malaki din daw ang utang na loob niya sa akin dahil iniligtas ko siya sa pagsalakay ng aswang. Sa pagkakataong yun ay pinalapit niya ako sa kanya at niyakap ako ng mahigpit. Napaluha ko sa pagkakataong yun. Pakiramdam ko ay nawala lahat ng pagkainis ko sa kanya sa mahabang panahon. Mukhang nagtuloy-tuloy na ang pagbabago ng aking biyanan. Matapos ang araw na yun ay nakita ko na unti-unting nanumbalik ang lakas ni Nanay Isadora. Hindi na siya nagsusuka at hindi na rin sumasakit ang tiyan. Wala na rin kumakaluskos sa may bintana. Ganado na siyang kumain at nagkakaroon na rin ng sigla at kulay ang kanyang balat. Nakakalabas na siya sa kanyang silid at nakakapagpaaraw sa labas ng bahay. Mukhang tumupad sa usapan ang dalawang ginang. Naging totoo sila sa mga binitawang salita. Nabalitaan namin sa aming kapitbahay na umalis na nga silang dalawa at bumalik sa malayong lugar. Kasama ang kanilang pamilya. Naging palabati, masayahin at palakaibigan si Nanay Isadora sa mga kapitbahay. Bagay na ipinagtaka ng mga residente pero lubos nilang ikinatuwa iyon dahil nakita nila itong totoong nagbago. Hindi na rin siya nagsusungit lalo na sa mga bata. Humaba na ang kanyang pasensya at hindi na sumisigaw sa mga kasambahay kahit na mayroong maliliit na pagkakamali silang nagawa. Makalipas ang ilang linggo ay halos malalapit na sa isa't isa ang aking biyanan, gayon din ang kanyang mga kasambahay at tinrato na rin niya ang mga itong kamag-anak. Hindi nagtagal ay nagpaalam na kami sa kanila at bumalik sa aming lugar. Nagpatuloy naman ang pagpapalitan namin ng mga telegrama hanggang sa nagkaroon ng telepono at iyon ang naging komunikasyon namin kay Nanay Isadora. May mga pagkakataong bumibisita siya sa aming lugar kasama ang lahat ng mga kasambahay pati ang driver at nagbabakasyon sila ng halos 1 buwan. Maayos ang relasyon namin sa isa't isa kaya naman talagang nakontento na si Nanay Isadora kahit wala siyang asawa. Wala na rin naman kaming nabalitaan kay Tatay Doming. Hindi na rin siya nagparamdam sa amin kaya ipinagdasal na lang namin. Nakasama niya ang kanyang ibang pamilya. Si Nanay Isadora na ang nagpaaral kay Nina sa sekundarya. Gayon din sa kolehiyo. Tumulong naman kami sa mga maliit na gastusin ng aming anak sa paaralan. Masaya kami mag-asawa at humaba pa ang buhay ng aking biyanan dahil umabot pa siya sa pagpapakasal ni Nina at panganganak nito. Kaso ay hindi na ito naabutan na umabot sa elementarya ang anak ni Nina at namatay na ito dulot ng katandaan. Sa ngayon ay may katandaan na rin kami mag-asawa at may sarili na rin pamilya ang anak ni Nina na aming apo. Hindi pa rin namin nakakalimutan ang mga alaala ni Nanay Isadora kahit pa noong pahuli na siya sa pagpapakita ng kababaang loob at kabutihan. Dito na po natatapos ang kwento at sana po ay merong mga gininto ang aral kayong natutunan ukol sa pakikisama sa kapwa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po palagi. Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Mario. At ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay hindi ko sariling karanasan, kundi karanasan ng aking kumparing albularyo na nagngangalang si Sebastian. Taong 1975, naninira si Sebastian sa sitio Arcangel. Ito ay hango sa totoong nangyari sa buhay ni Sebastian. Bata pa lamang si Sebastian ay nakakasama na niya ang kanyang lolo Melchor sa panggagamot nito. Si Lolo Melchor ay kilalang albularyo sa sitio Arcangel at malaki ang tiwala sa kanya ng mga residente doon. Si Sebastian,
ay ang paborito nitong apo, kaya ganoon na lamang ang pagmamahal niya para dito. Isang araw ay kinuwentuhan siya nito ng tungkol sa mga pakikipagsapalaran nito noong kabinataan niya sa pagkuha ng mahiwagang mutya ng latigong balagon sa bahaging bundok Banahaw. Dahil sa kamusmusan ng pag-iisip ay hindi maunawaan ni Sebastian kung anong klaseng bagay ang tinatawag na balagon. Kaya naman ipinaliwanag sa kanya ni Lolo Melchor kung anong bagay yon. Ipinaliwanag nito na ang mutya ng balagon ay isang baging na tila latigo na anyo ng ugat ng puno. Nakaputol na pala siya ng isang depanona at napakaswerte niya sapagkat nakasumpong siya nito. Ang dulong bahagi nito na naging bato sa tulong ng diwatang gumabay sa kanya na nagngangalang Luningning. Kinuha ni Lolo Melchor ang mutyang latigo ng balagon na kulay putik at ibinigay kay Sebastian. Ipinagkaloob niya dito ang mutya ng balagon at sinabing hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Marami pang darating na mga aswang na magkakalat ng lagim sa kanilang lugar, kaya siya ang napili nitong tagapagmana. Pinayuhan siyang gamitin ito sa kabutihan at isaisip lahat ng mga karunungang naikintal nito sa isipan niya at gawing instrumento upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Naging makahulugan ang mga binitawang salita ni Lolo Melchor at hindi inaasahan ni Sebastian ang mga sumunod na nangyari sa kanyang buhay. Ilang araw ang lumipas at binawian ng buhay si Lolo Melchor at hindi iyon matanggap ni Sebastian, kaya lamang ay napilitan siyang bumalik sa kanyang mga magulang upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Bilang ganti sa mga kabutihang nagawa sa kanya ni Lolo Melchor, ay hinakot ni Sebastian lahat ng kasangkapan sa panggagamot ng kanyang abuelo sa kanilang bahay at pinag-aralan niyang mabuti maging mga orasyon, tigalpo at ang pinakaiingatan nitong libreta. Ipinangako ni Sebastian na gagawin niya ang kanyang makakaya upang maipagpatuloy ang misyon ng kanyang lolo at maipaglaban ang kabutihan laban sa kasamaan. Isang gabi ay binisita siya sa panaginip ng isang marilag na babae. May gininto ang buhok at kulay berdeng mga mata. Nagulat si Sebastian mula sa kanyang panaginip at tinanong niya kung sino ang nagniningning na babae. Kabadong-kabado siya at hindi niya malaman kung anong kailangan sa kanya ng mahiwagang babae. Bahagya itong lumapit sa kanya at hinimas-himas siya sa kanyang buhok saka nagsalita. Nagpakilala ito bilang Luningning, ang gabay na diwata ni Lolo Melchor. Nabanggit ng diwata na si Sebastian ang tagapagmana ng mutya ng latigo ng balagon. Siya na ang magtutuloy ng mga nasimulan ng kanyang lolo. Sinigurado ng diwata na siya ang tutulong sa lahat ng aspeto na gusto niyang malaman sa pakikipaglaban sa mga masasamang elemento. Pinaalam pa niya na may darating na malaking pagsubok sa kanilang pamilya at sigurado siyang mahihirapang magdesisyon si Sebastian. Pero sinabihan niya itong tibayan ang loob at piliin pa rin na gumawa ng kabutihan upang matalo ang kasamaan. At pagkatapos nitong makipag-usap kay Sebastian ay biglang naglaho ang diwata sa panaginip. Nagising si Sebastian na puno ng pangamba at naguguluhan ang pag-iisip. Lumipas pa ang ilang buwan at dahil sa hirap ng buhay ay nagpasya ang kanyang panganay na kapatid na si Lorena upang magtrabaho sa malayong lugar na hindi niya masabi kung saang bayan para makahanap ng magandang kapalaran at makakita ng malaking pera na pantulong sa kanilang pamilya. Mahirap man ay tinanggap iyon ng kanilang mga magulang at hinayaang umalis si Lorena. Nagpatuloy naman sa pag-aaral si Sebastian at sa mga bakanting niyang oras ay natutunan niya ng manggamot ng mga may sakit. May mga pagkakataon din na lumalaban siya sa mga napapabalitang aswang na pumapaslang sa sitio Arcangela. Sa tulong ng kaibigang albularyo ni Lolo Melchor na si Mang Dionisio
ay natuto at nahasa ang katawan ni Sebastian sa pakikipaglaban. Lumakas din at tumigas ang kanyang pangangatawan paglipas ng panahon. Naging tanyag ang pangalan niya bilang mamumuksa ng mga aswang at magiting na manggagamot. Makalipas ang 5 taon at nasa kabinataang edad na si Sebastian, hindi na siya nakapag-aral sa kolehiyo dulot ng matinding kahirapan. Pero patuloy ang pagtulong niya sa mga tao. Naging isang simple siyang magsasaka at mangangaso na tulad ng kanyang abuelo. Isang araw ay nasurpresa ang kanyang pamilya noong bumalik sa kanilang bahay si Lorena, subalit medyo nagtaka sila sa kabuuan nito. Malaki ang ipinagbago ng kanyang pisikal na kaanyuan. Nagmukha siyang matanda at nawala ang pagiging maamo ng kanyang muka kumpara sa kanyang edad. Marahil ay dala na rin ng masipag o kasipagan sa pagtatrabaho at dami ng problema. Noong dumating si Lorena ay medyo masama na ang kutob ni Sebastian sapagkat hindi mapakali ang latigong balago na sa pinagtataguan niya. Para itong may sariling buhay at kusang gumagalaw kapag may nararamdamang masamang elemento sa paligid. Simula din noong makauwi si Lorena sa probinsya ay hindi siya lumalabas ng bahay tuwing umaga at halos nagkukulong lamang siya sa kwarto. Lumalabas lamang siya ng silid kapag oras na ng pagkain, ngunit talagang kinikilabutan si Sebastian at talagang inoobserbahan niya sa paraan ng pagkain ang kanyang kapatid. Gayon din sa pagpili sa pagluluto ng pagkain, lalo pat karne ang ulam nila. Ayaw ni Lorena ng lutong mga kinakain niyang ulam. Mas gusto pa niyang hilaw ang mga karne. Paliwanag niya na mas ginaganahan siyang kumain kung may naiwang dugo ang mga laman loob. Naisipan ng kanyang mga magulang na ihiwalay ang mga pagkain ni Lorena sa kanilang mga pagkain. Ipinaghahanda siya ng pamilya ng bukod na pagkain. Halos bumaliktad ang sikmura ni Sebastian habang pinapanood kung paano kumain si Lorena. Kung iisipin ay para siyang baboy na talagang hayok na hayok at mukha siyang patay gutom na hindi kumakain ng 1 buwan. Napapansin ni na Sebastian at ng kanyang mga magulang na amos-amusan si Lorena pagkatapos kumain. Nagkakatinginan na lang silang tatlo at hindi na nagawang magsalita. Nagpapatay mali siya sila at nagbubulag-bulagan sa kanilang mga napapansing pagbabago sa kanyang pag-uugali. Kapag sinasaway naman si Lorena ng kanyang mga magulang ay tinitingnan lamang niya ang mga ito ng masama, kaya naisipan ng kanilang mga magulang na marahil ay sinasaniban siya ng masamang espiritu. Kaso ay hindi ito sumasama sa kanila sa araw ng linggo upang magsimba. Nagdadahilan siya na parating sumasama ang pakiramdam niya at ayaw niyang nagbababad sa liwanag ng araw. Malakas talaga ang hinala ni Sebastian na aswang si Lorena, kaya palihim niyang kinausap ang mga magulang na kung maaari niyang gamutin ang kapatid, subalit kinabahan ang mga ito at pinakiusapan na muna siyang obserbahan pa ng ilang araw si Lorena bago gumawa ng hakbang. Kinausap na rin niya ang kaibigang albularyo na si Mang Dionisio at suwestyon nito na gamitan na rin ni Sebastian ng orasyon at mutya ang kanyang kapatid upang hindi na ito makapaminsala ng iba. Base sa mga nalaman ni Mang Dionisio kay Sebastian ay napagtanto niyang posibleng nakokontrol pa ni Lorena ang pagkaaswang. Pero kung hahayaan at patatagalin lamang siyang pag-aralan ng kanyang pamilya, ay siguradong hindi magtatagal ay makakagawa na ito ng karahasan at pumatay na din siya ng tao. Nagtatalo ang isip at puso ni Sebastian kung anong klaseng desisyon ang pwede niyang gawin para sa kanyang panganay na kapatid. Minsan ay natanong niya si Lorena kung anong nangyari sa kanya sa matagal na panahong nawala siya sa kanilang probinsya. At nagulat siya kasama ang kanyang mga magulang noong malaman nila ang buong katotohanan. Base sa paliwanag ni Lorena ay nagtrabaho siya sa malayong probinsya bilang katulong, subalit hindi siya nagtagal at minamaltrato siya ng kanyang amo. Tumakas siya sa kanyang pinagtatrabahuhan
at maswerte siyang nasumpungan ng isang mayamang pamilya sa lugar na yon. Ang mga ito ang kumupkup sa kanya at nang malaman nila na may pamilya siya sa Sitio Arcangel ay binigyan siya ng perang pamasahe para makauwi. Tinanong pa siya ni Sebastian kung anong pangalan ng mayamang pamilyang kumupkup sa kanya, subalit tikom ang bibig nito at parating binabago ang paksang pinag-uusapan. Naawa siya sa kalagayan ni Lorena at naisipan na rin niyang ipagamot ng kanilang mga magulang sa may doktora. Kaya lang ay para bang nakakaramdam ng panganib si Sebastian at naguguluhan siya sa mga ikinikilos nito. Bigla-bigla na lamang magiging maayos ang pakiramdam nito at pag-uugali na parang walang nangyari. Kaya hindi lumakas ang pagnanais ni Sebastian na gamutin si Lorena. Subalit iniisip ng kanyang mga magulang na marahil ay epekto iyon ng trauma nito sa kung anumang madilim na nangyari sa kanya sa nakaraan. Kaya pilit na lang siyang inintindi ng mga magulang kahit masama na ang mga naiisip dito ni Sebastian. Minsan ay napadaan si Sebastian sa may silid tulugan ni Lorena at napansin niyang nakaawang ang pinto nito. Kaya sumilip siya sa loob at nakita niya na may kinakain itong karne na nakalagay sa isang mangkok. Nadiri siya sapagkat nakakasigurado siya na hilaw at sariwang dugo ang nakapalibot sa karne. Bumalik siya sa kusina at nagtungo sa may lababo upang sumuka. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at umakyat ang kilabot sa kanyang tuktok. Maya-maya ay may narinig siya na isinarado ni Lorena ang pinto ng kanyang silid. Nagtungo si Sebastian sa kanyang kwarto at pabagsak na humiga sa kama. Hindi siya makatulog at pabaling-baling sa higaan. Iniisip niya kung paano ito naging aswang at naging hindi niya alam kung anong totoo sa nangyari dito, kung bakit naging ugaling mabangis na hayop ang kanyang kapatid pagkatapos niyang bumalik sa kanilang bahay. Inisip niyang mabuti at balak niyang panindigan ang gagawin niyang hakbang sa kasunod na araw. Wala na siyang pakialam kung pigilan siya ng mga magulang niya. Nangibabaw ang pag-aalala niya. Kahit na may mali sa mga nangyayari ay hindi makatarungan ang mga ginagawa ng kanyang kapatid. At kung ipagsasawalang bahala lamang niya iyon, ay siguradong darating ang araw na sila na mismo ang kanilang pamilya niya ang papatayin nito. Pagsapit ng gabi, naiwan sila Lorena sa loob ng kanilang bahay at may importanteng pinuntahan ang kanilang mga magulang at hindi nagsabi kung anong oras uuwi. Napansin ni Sebastian na mukhang takot na takot si Lorena dahil nanginginig ang kanyang buong katawan. Kumapit siya kay Sebastian na para bang nababaliw na palingalinga sa bawat sulok ng kanilang bahay. Nakiusap si Lorena kay Sebastian na huwag siya nitong iwan at pakiramdaman niya na mayroong gustong kumuha sa kanya. Halos magwala si Lorena habang namumutla ang buong katawan, kaya dinala siya ni Sebastian sa kanyang silid tulugan at hiniga sa kama. Pagkatapos ay kinausap niya ito. Sinabi niya sa kapatid na kukuha lamang siya ng tubig para ito ay may masmasan. Naisip niya kumuha ng tubig mula sa pitsela at ipainom kay Lorena ang isang basong tubig upang ito ay may masmasan. Kaya sinikap niyang lumabas ng kwarto, ngunit pinigilan siya nitong umalis at nag-umpisa siyang umiyak. Pero patuloy pa rin ang pakiusap ni Lorena na huwag siyang iwan ni Sebastian sapagkat merong daw mga nilalang na gustong kumuha sa kanya. Naguguluhan si Sebastian kaya tinanong niya si Lorena kung sino ang mga tinutukoy nito. Tumugon si Lorena habang nakatingala siya sa kisame at tinuturo niya sa itaas na bahagi ng bahay saka nagwika. Sinabi niya ng mga nilalang iyon na nagtataglay ng mga matutulis na pangil, mahahabang kuko at malalaking pakpak. Anumang oras ay pwede siyang dagitin at dalhin sa isang madilim na malahing lugar. Kaya nagmakaawa siya kay Sebastian na huwag siyang iwanang mag-isa. Pinagpapawisan ng malamig si Sebastian at parang tumigil ang oras ng mga sandaling yon. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ni Lorena pero talagang nangilabot siya sa kanyang mga narinig.
Tinanong niya ang kanyang sarili na kung posible ba ang mga mayamang pamilya ang pamilyang tinutukoy ni Lorena na may mga matutulis na pangila. Kaya nabuo sa isip ni Sebastian na maaaring aswang ang pamilyang kumupok kay Lorena. Naniga si Sebastian mula sa kanyang kinatatayuan nang biglang sumarado ang pinto ng pagkalakas-lakas. Paglingon niya ay nasindak siya kay Lorena dahil biglang gumaralgal ang boses nito at tinubuan siya ng mahabang mga pangila. Dumami at lumago ang mga balahibo sa buong katawan. Kumapal at bumuhaghag ang kanyang buhok at tumalim ang mga tingin sa kanya. Dumilim ang ekspresyon ng mukha habang pabulong na sinasambit ang bawat pagbabanta. Sinabi nitong papatayin niya si Sebastian. Sa pagkakataong yun ay tumayo si Lorena pero mabilis na nakuha ni Sebastian sa kanyang taguan ang mutya ng latigo ng balabon. Pinagmasdan niyang mabuti si Lorena at naisip niyang hindi na ito ang kanyang kapatid kung hindi isang malupit na aswang na walang awang pumapatay ng mga tao. Nahawakan siya nito sa kaliwang kamay kaya ginamit niya ang kanang kamay upang hampasin gamit ang mutya ng latigo ng balagon. Umungol ang aswang at nakabitaw sa pagkakahawak sa kanyang kamay. Nagmamadali siyang lumabas ng silid tulugan at paglingon niya sa kanyang likuran ay nakita niya si Lorena na tumatakbo habang winawasiwas ang malalaki at mahahaba niyang kuko. Kumaripas ng takbo si Sebastian patungo sa may pinto at eksaktong pagbukas niya ay lumitaw ang kanyang mga magulang. Nakita nila si Lorena na nag-anyong aswang. Kamuntik na nitong masakal si Sebastian, mabuti na lamang at kagad siyang nakailag. Pinaghampas niya ito ng mutya ng latigo ng balagon. Pagkatapos ay itinulak ng pagkalakas-lakas hanggang sa mapatama sa isang mahabang kahoy na lamesa. Nakapasok sa loob ng bahay ang kanilang mga magulang at tumulong ang ama ni Sebastian upang malabanan si Lorena. May dala siyang itak at panali noong mga panahong yon. Umusal ng orasyon si Sebastian habang patuloy na hinahagupit si Lorena ng mutya ng latigo ng balagon. Umaangil ito na parabang nahihirapan at hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay. Sa pagkakataong yon ay lumapit ang mag-ama at pinakinggang mabuti ang dibdib ni Lorena. Humihinga pa si Lorena kaya gumaan ang pakiramdam ni Sebastian at ang kanyang mga magulang. Pinagtulungan nila itong buhatin at ihiga sa isang mahabang kahoy na upuan. Pagkatapos ay iginapos ang mga kamay at paa. Kasunod nun ay kinuha ni Sebastian ang mga kasangkapan niya sa panggagamot ng mga taong nayanggaw ng aswang. May inusal siyang dasal at pinahira ng espesyal na langis na may babad na ugat si Lorena. Kinausap niya sa kawalan si Liwaya. Nakiusap siya dito na bigyan ng lakas ang kanyang kapatid at ibalik sa pagiging ordinaryong tao at mapaglabanan ang pagiging aswang. Binuksan ni Sebastian ang damit ni Lorena at pinahiran niya ng langis ang tiyan nito. At pagkatapos ay diniinan ang pagkakahawak hanggang sa magdilat ng mga mata si Lorena at manlisik ang kanyang mga namumulang mga mata. Nagwala siya at nagpipilit na makawala sa mga panali sa kanyang mga kamay at paa. Subalit napakahigpit ng pagkakabigkis ng mga panali. Sumigaw siya na parabang napapaso ang buong katawan. Inutusan ni Sebastian ang kanyang ina na kumuha ng itlog ng manok. Gayon din ang palanggana. Tumalima ito at nagmamadaling nagtungo sa may kusina. Halos mapaluwa si Sebastian habang pinagmamasdan ang kahabag-habag na sinapit ng kanyang kapatid na pinaglalabanan pa rin ang pagiging aswang. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik ang ina na may dalang itlog pati palanggana. Inilagay sa sahig ang palanggana habang ang itlog naman ay ibinigay kay Sebastian. Hindi na nagtanong pa ang kanyang ina kung para saan ang mga to. Basta na lamang ito tumabi sa kanyang asawa at pinanood ang panggagamot ng kanilang anak. Iminasahin ni Sebastian ang itlog sa may bandang sikmura ni Lorena at pagkatapos ng ilang sandali ay ito ay napangiwi at bumaliktad ang sikmura. Isinahod ni Sebastian ang palanggana sa bibig nito
at naglabas ng mabaho at maitim at malapot na likido si Lorena. Napakatagal nitong sumuka at nanumbalik ang dati nitong anyo bilang ordinaryong tao. Noong makatapos ito sa pagsuka ay tinanggal ni Sebastian ang pagkakatali sa mga kamay at paa nito. Niyakap ng kanilang mga magulang si Lorena kahit namumutla at ito ay nangihina mula sa kanyang kinahihigaan. Inalalayan siya ng kanyang mga magulang na makaupo at mahinang boses ay nagpasalamat siya kay Sebastian. Ngumiti si Sebastian habang hawak ang palanggana na puno ng nakakasulasok na amoy. Tinanong ng kanyang ama kung anong klaseng bagay ang nasa loob nun at tumugon si Sebastian. Ipinagtapat niyang mutya ng aswang ang inilabas ni Lorena. Maaaring pinapakain siya ng mga pagkaing nalalawayan ng mga aswang, kaya ito ay nahawa. Binalingan niya ng tingin si Lorena at nagtanong si Sebastian. Pinaamin niya ang kapatid ukol sa totoong nangyari sa buhay nito at kung ang mayamang pamilya ba ang may kagagawan kung bakit siya naging aswang. Kahit nangihina ay tumango si Lorena bilang pagsang-ayon. Nagpaliwanag siya at sinabing noong una ay wala siyang kaalam-alam sa mga hinahalo nila sa mga kinakain niya. Hindi nagtagal ay nakakaranas siya ng kakaibang gutom at paghangad ng karne ng hayop. Kung ano-anong halusinasyon ang nakikita at naririnig niya na para bang inuutusan siya kumain ng karne. Lahat ng mga bagay na kanyang nakikita ay nagmimistulang pagkain sa mga paningin niya. Noong bumalik siya sa kanilang bahay ay kamuntik na rin niyang patayin ang kanyang pamilya dahil talagang takam na takam siya sa mga ito. Subalit hindi niya iyon magawa lalo na kay Sebastian dulot ng agimat na nagpoprotekta dito at siguradong papatay sa kanya. Napatunayan ni Sebastian na base sa mga inilahad ni Lorena na totoong pamilya ng aswang ang kumkup dito. Hindi nagtagal at lumabas siya patungo sa likod bahay. Naghukay si Sebastian at doon ibinaon ang mutya ng aswang. Pagkatapos ay tinabunan niya ng abo upang tuluyang mawala ng bisa ng kapangyarihan nito. Saka siya bumalik sa loob ng kanilang bahay. Simula noon ay hindi na lumayo si Lorena sa kanilang pamilya. Naghanap siya ng trabaho at nakuha siyang trabahador sa isang malaking tindahan sa bayan. Doon na siya nagtatrabaho at kahit papaano ay kumita din siya ng pera na pantulong sa kanyang pamilya. Samantala nagpatuloy pa rin sa panggagamot si Sebastian pero makalipas sa isang taon ay nagtungo siya sa isang malayong kagubatan sa bahaging Sitio Arcangel para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Dinalaw siyang muli sa panaginip ng diwata at sinabihan siyang magtungo sa isang kagubatan sa kasunod niyang misyon. Hindi niya alam kung anong klaseng misyon at pagsubok ang kanyang kakaharapin. Subalit tinanggap niya ang hamon at nanggawa siya ng kanyang sariling kubo sa lugar na yon. Sa ilang araw na pananatili nito sa kubo ay nakasanayan niya nang makarinig ng mga kaluskos at huni ng mga hayop sa paligid. Gayon din ang lagaslas ng tubig, talon at mga sapa. Isang hapon naglakad siya sa may tabing ilog upang magtungo sa kakahuyan upang kumuha ng mga kahoy na panggatong. Nagmamadali siyang lumakad at paglagpas niya sa tabing ilog ay kusang gumalaw ang kanyang mutyang latigo ng balagon. At may natanaw siyang isang lalaki sa di kalayuan. Masama ang tingin nito sa kanya at pakiramdam niya ay hindi ito pangkaraniwang tao. Kaya naisipan niyang lapitan subalit bigla itong naalarma at kumaripas ng takbo. Tumalon ito sa bahagi mapuno at hindi niya na nakita. Hindi na iyon binigyan pansin ni Sebastian at nagpatuloy na siya sa paglalakad upang makarating sa may kakahuyan. Nangolekta siya ng mga kahoy na panggatong para sa kanyang pagluluto at bago lumubog ang araw ay nakabalik na siya sa kanyang kubo. Nagpaningas na siya ng apoy at naghintay ng kaunting sandali para makapagluto ng makakain sa kanyang hapunan. Marunong naman siyang mamuhay sa gubat sapagkat noong bata pa siya ay madalas siyang maisama ng kanyang abuelo sa pangangahoy at meron din itong bahay sa kakahuyan kung saan kakaunti ang mga kabahayan. Tinuruan din siya nitong manghuli ng mga mabangis na hayop kung sakaling
may pagkakataong nauubusan siya ng pagkain. Kaya talagang malaki ang pasasalamat niya sa kanyang abuelo na nagturo sa kanya ng mga bagay na hindi tinuturo sa paaralan. Makalipas ang ilang minuto ay nakapagsaing na si Sebastian. Ginisang talbos ng kamuting kahoy ang kanyang inulam. Matapos niyang kumain ay iniligpit na niya ang kanyang pinagkainan at dahil wala naman siyang ibang mapaglibangan sapagkat walang kuryente sa kubo ay namahinga na siya sa kawayang kama na ginawa niya habang nakapatong sa lamesa ang ilawang gasera. Nagmumuni-muni siya at nagpapaantok nang bigla siyang makarinig ng mga malalakas na putok ng barila at sa palagay niya ay malapit lamang sa kubo niya. Sumilip siya sa may bahaging bintana at narinig niyang may mga sigaw at humihingi ng tulong. Dali-dali niyang kinuha ang ilawang gasera, sinukbit ang sundang at kinuha ang mutya ng latigo ng balagon. Walang buwan ng gabing yon kaya medyo madilim sa paligid. Iginala niya ang kanyang paningin habang itinatanglaw sa daan ang ilawang gasera. Nagulat siya nang biglang gumalaw ang mutya ng latigo ng balagon. Naisip niya na may aswang sa paligid kaya pinatalas niya ang kanyang mga mata at pandama sa dilim. Walang ano-ano ay may natanaw siyang tumakbong dalawang bulto at papalapit ito sa kanyang direksyon. Itinapat niya ang gasera at nakita niyang dalawang tao ang tumatakbo. Isang Ginoo na mukhang nasa 40 anyos at isang binatilyo na mukhang nasa 16 na taong gulang. Humahangos ang dalawa habang ang Ginoo ay makiilang beses na ikinasa ang rifle nitong bitbit at tila namumutla sa takot na palingalinga sa paligid. Paglapit ng lalaki kay Sebastian ay nagpakilala ito bilang si Ginoong Donato at ang kanyang anak naman ay si Yuri. Napilitan na rin magpakilala itong si Sebastian sa mag-ama. Maya-maya ay nagsalita si Ginoong Donato. Nanghihingi siya ng tulong kay Sebastian sapagkat hinahabol sila ng aswang. Nangangahoy lamang sila sa gubat pagkatapos ay sinundan na sila nito. Hindi na nakapagdetalye ng impormasyon si Ginoong Donato sapagkat biglang bumulaga sa kanilang harapan ang isang marungis at nakakatakot na aswang na may mahabang dila at ang mabuhok na katawan. Lumapit si Sebastian sa mag-ama at ibinigay niya ang ilawang gasera kay Yuri. At saka sinabing tumabi na muna at siya na ang bahalang makipaglaban sa nilalang. Ang aswang na iyon ay ang lalaki na nakita niya pagkalagpas sa may tabing ilog at may plano pala siyang paslangin ang mag-ama. Sinunggaban siya ng aswang at pagkatapos ay iwinasiwas ang mahaba niyang mga kuko pero simbilis ng hangin na nakailag si Sebastian. Umatake siya at hinampas ang aswang gamit ang mutya ng latigo ng balagon. Umabot sa balikat iyon ng aswang at umangil ito ng pagkalakas-lakas noong tinamaan ng mutya. Umikot ang aswang subalit nahiwa siya sa likod ni Sebastian gamit ang itak. Balagpasan ang tumakas ng aswang sapagkat alam niyang wala siyang laban sa mga sandata ng kalaban pero hindi siya hinayaang makatakas ni Sebastian. Sinaksak siya nito sa dibdib at pinaghampas sa muka ng mutya ng balagon. Napaluhod sa lupa ang nilalang at bago ito malagutan ng hininga ay buong lakas pa itong sinaksak sa dibdib ni Sebastian. Ibinaon niya ang talim ng itak kaya tuluyang nalagutan ng hininga ang naturang aswang. Humanduse sa lupa ang bangkay at binunot ni Sebastian ang itak kung saan sumirit ang napakaraming dugo. Nagpatulong siya kay Ginoong Donato upang mabuhat ang aswang at madala nila sa bahaging maraming punong kahoy at masunog ang bangkay nito. Matapos nun ay inanyayahan niyang pumasok sa loob ng kubo ang mag-ama at doon na muna magpahinga sa magdamag. Sa mga kasunod na araw ay umalis na ang mag-ama upang umuwi sa kanilang tahanan. Ganoon na lang ang pasasalamat nila kay Sebastian at nangako na muling magbabalik upang makatulong dito sa pagkakaligtas ng kanilang mga buhay. Positibo naman si Sebastian na makikita-kita silang muli balang araw at magiging magkakaibigan. Iyon ang isa sa mga hindi makakalimutang bahagi ng kabinataan ni Sebastian.
Marami siyang nakilalang mga taong nakapagbigay sa kanya ng inspirasyon na mas lalong tumibay sa pakikipaglaban sa mga kampo ng kadiliman. Nagpatuloy pa rin siya sa panggagamot at bumalik mismo sa kanyang pamamahay. Napakalaking bagay kay Sebastian na pinagkakatiwalaan siya ng mga residente sa Sitio Arcangel, kung kaya't tuloy-tuloy ang pagsiservisyo niya para mapagaling ang mga may sakit at makikipagkumbati na rin sa mga aswang na pumupunta sa sitio. Tinuruan din niya ang ibang kabataan, gayon din si Yuri na kanyang naging kaibigan, na makipagkumbate upang maprotektahan nila ang kanilang sarili laban sa mga masasamang tao. Hindi nagtagal at nakapag-ipon ng pera si Sebastian. Naipagawa niya at napalaki ang bahay ng kanyang mga magulang. Nakakilala na rin na mapapangasawa ang kanyang panganay na kapatid at pumukod na rin ito ng bahay. Hindi nagtagal ay nakakilala ng mamahalin si Sebastian na kanyang siguradong mapapakasalan. Isang araw bago sumapit ang kasal ay napanaginipan niya si Lolo Melchor at tuwang-tuwa ito sa mga magagandang nangyari sa kanyang buhay. Pinayuhan siya nito na ipagpatuloy ang pagtulong sa kapwa at pakaingatan ang mutya ng latigo. Tumalima si Sebastian at alam niyang darating ang panahon na ipapamana niya sa kanyang magiging mga anak ang mutya ng latigo ng Balagon at ipagpapatuloy nila ang kanyang ligasiya bilang mamumuksa ng aswang. Makalipas lamang ang 3 buwan matapos ang kasal ay nabuntis niya ang kanyang asawa at hindi nagtagal ay nabiyayaan sila ng 2 anak. Naging mapayapa at masaya ang pamumuhay ni Sebastian, pero nagpatuloy pa rin siya sa pagiging albularyo. Dito na po natatapos ang kwento ni Sebastian at sana ay marami kayo napulot na aral ukol sa kanyang karanasan sa pagtulong sa kapwa, paggawa ng mabuti at higit sa lahat sa pagtatanga ng mutya ng latigo ng Balagon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and more power sa inyong YouTube channel. Hanggang sa muli. Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Wancho at nais ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan naming magkakaibigan sa isang malandi at mapanlinlang na aswang na kamuntik nang pumatay sa amin. Hindi ko makakalimutan ang panahon na iniwan kami ng nanay ko. Tumatak sa aking kabataan ang matinding sakit ng kalooban. Taong 1990, nakatira pa kami sa bahaging Santo Dominguez, isa iyong malayong probinsya, at sa mga panahong yon ay hindi pa masyadong maunlad. Malakas pa ang sari-sari store namin noon at maraming bumibili sa amin kahit malalayo ang mga bahay nila sa amin. Kaso bumagsak ang tindahan namin na madiskubre na kinukunan ng nanay namin ng malaking halaga ng pera ang sulong ng tindahan namin. Kinumpronta siya ng tatay ko at napag-alaman niya na nauubos sa lalaki ang benta ng tindahan namin. Kaya ito ay isinara ng tatay ko at hindi na ipinagpatuloy ang pagtitinda. Hindi nagtagal ay nilayasan kami mag-ama ng nanay ko. Nasa 9 na taong gulang na ako noon at nag-aalaga ako sa aking sanggol na kapatid. Nagmamakaawa ang tatay ko na wag umalis ang nanay ko, subalit nagmatigas siya at walang lingon-lingon na umalis sa bahay namin. Bit-bit ang malaking baga. Sumama siya sa kanyang kalaguyong si Harold na may 2 taon ang kabataan sa kanya. Paliwanag ng nanay ko ay hindi na siya masaya sa buhay na ibinibigay ng tatay ko at hindi niya mabili ang mga pangangailangan nila. Isa lamang hamak na magbubukid at mangingisda ang tatay ko at payak ang pamumuhay namin. Kumintal sa isip ko na masamang ina ang nanay ko. Makasarili siya at mukhang pera. Hindi siya makontento sa pagmamahal sa kanya ng tatay ko at hindi man lang inisip ang kapakanan naming magkapatid. Nagbinata na ako at kahit kailan ay wala na akong nabalitaan tungkol sa kanya. Hindi man lang niya kami binalikan o binisita man lang. Pero sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin ay nananatiling matatag ang tatay namin at pinilit niya kaming itaguyod kahit kakarampot lamang ang kinikita niya sa bukid. Nasa sekundarya na kami noon ng bunso kong kapatid na si Marina at kinikitaan ko na siya ng kalandian. Pinagchichismisan pa siya ng iba naming kaklase
na kung ano ang puno siya ring bunga. Kaya madalas ay napapaaway ako sa eskwelahan. Hindi ko matatanggap na ang kapatid ko ang nagmana ng kinasusuklaman kong kalandian ng aking ina. Isang araw, nagawi kami sa bahaging gulod dahil inutusan kaming magdala ng binhi ng tatay namin sa kaibigan niya. Naririnig ko sa ilan namin nakakasalubong ng mga kababaihan na di umano ay may natagpo ang bangkay ng mga kalalakihan sa may tabing ilog na wakwak ang tiyan at ang nakakapangilabot pa ay wasak ang dibdib, gayon din ang mga pagkalalaki ng mga ito. Medyo hindi ko masigurado noon kung ano ang paniniwalaan ko, pero may nakasalubong pa kaming isa pang laali na nakausap namin. Nabanggit niya na hindi iyon ang unang beses na may nangyaring ganoong krimen. Noong nakaraang mga araw ay may natagpo ang mga 3 bangkay ng mga binata sa may aplaya, kung saan nakita na wala na itong mga puso at atay, katulad ng pangyayari sa may tabing ilog kung saan mga wasak din ang kanilang mga pagkalalaki. Pinaniniwalaan ng ali na hindi lamang gutom sa laman loob ang aswang na pumatay sa mga tao, kung hindi nang aabuso pa ito sa mga kalalakihan. Nangamba ako sa aking kaligtasan at baka sa susunod ay mabiktima ako ng aswang. Matapos magsalita ng babae na nagpakilala sa aming magkapatid na Aling Clara, ay nagpaalam na siya sa amin at sumulong na sa paglalakad. Hindi naman naniniwala si Marina dahil hindi pa niya nakikita ng personal ang aswang, kaya ipinagpalagay na lamang niyang taong nalulung sa ipinagbabawal na gamot ang may kagagawan noon. Nang makarating kami sa bahay ng kaibigan ng tatay namin at maibigay ang binhi, ay nagmamadali na kaming umalis dahil ayaw naming abutin doon ang gabi. Pumalik kami sa bahay bago lumubog ang araw. Inabutan naming nag-uusap sina Lolo Joaquin, gayon din ang tatay namin. Nalaman namin na babiyahin na pala sila kinabukasan ni Lolo Joaquin upang bumalik sa probinsya at bibisitahin na niya ang palayan, gayon din si Lola Conchita. 2 buwan siyang mananatili sa lugar na iyon, kaya naman pinayuhan niya kami magkapatid na mag-ingat at palaging sumunod sa utos ng aming ama. Inisip ko na doon na natatapos ang kanyang mga tagubilin, pero bigla niya akong kinausap ng sarilinan. Nag-usap kami ng masinsinan sa may bakuran ng aming bahay at pasimpleng may ibinigay sa aking kwintas na may kakaibang bato. Namangha ako sa bato nito at ipinaliwanag sa akin ni Lolo Joaquin na batong omo ang ganoong uri ng mutya na minana pa niya sa aming mga ninuno. Matagal niya na iyong ibinibigay sa tatay ko, kaso ayaw nito at masyadong nerbyoso. Kaya naman mas nararapat niyang ibigay sa akin ang batong omo dahil buo at matapang ang aking kalooban. Ayon kay Lolo Joaquin, ang bato omo ay tinatawag na puting liklay o mutya ng kuweba. Ang birtud na iyon ay may taglay na kabal o kunat. Ginagamit ng mga albularyo pangontra sa kulam, barang, tigalpo at iba pang buwelta ng masasamang loob at masasamang espiritu. Kaya nitong hagupitin ang kapangyarihan ng mga aswang upang hindi ito makapagpalit ng anyo. Inilagay niya sa palad ko ang kwintas at marahang bumulong sa akin. Nabanggit niya na kailangan kong bantayan si Marina dahil nasasalamin sa kanya ni Lolo Joaquin ang aking ina at hindi magtatagal ay susunod ito sa yapak nito. Pinag-iingat din niya ako sapagkat masama ang kutob niya sa napapabalitang aswang sa aming lugar, dahil posibleng umaakit ito ng mga kalalakihan na inaabuso nito bago patayin. Nagimbal ako sa mga sinabi ni Lolo Joaquin, kahit pala siya ay naniniwala na ang aswang ang pumapatay sa mga kalalakihan sa bayan. Kaya nanalig ako sa kanya dahil alam ko na kahit kailan ay hindi siya nagkakamali sa mga kutob niya. Nangamba ako na posibleng mangyari sa akin, kaya naman tumalima ako sa kanya at nagpasalamat bago ko siya niyakap ng mahigpit. Nagpaalam na siya sa tatay at kapatid ko bago umuwi sa kanyang kubo. Isinuot ko ang batong omo at itinago ang mutya sa dibdib ko bago ako pumasok sa loob ng bahay.
Lumipas ang mga araw at mayroon akong nabalitaang dinadayong tindahan sa bayan at nabanggit sa akin ng mga kaklase ko na maraming tinda at maganda pa ang tindera. Milagros daw ang pangalan nito at matanda ng ilang taon ang agwat sa amin. Marami itong manliligaw at talagang pinagpapantasyahan siya ng ibang mga kamag-aral. Napuno ako ng kuryosidad at isinama ako ni na Eric at Manny sa tindahan upang makilala ang tindera. Nakita ko na marami nga siyang suki. Puno ng candy, mga garapon, maraming iba't ibang bagong mga tinapay at iba pang mga pangangailangan sa tindahan nito. Nakita ko na totoo ngang maganda at sexy si Milagros. Malaki at malusog ang hinaharap nito at pansin ko na isa siyang dalagita. Lumapit kami at pumila sa mga suki hanggang sa makabili kami ng mga tsokolate at biskwit. Nakipagkilala kaming magkakaibigan sa kanya sa unang pagkakataon ay nakipagkamay siya sa akin at para siya nga nakuryente nang matikit ang aming mga kamay. Kinabahan ako sapagkat suot ko noon ang kwintas na mayroong bato omo at posible nga aswang si Milagros. Pero hindi ako nagpahalata at baka mapahiya siya at matakot ang mga kaibigan ko. Tuwang-tuwa sa kanya sina Eric at Manny. Mukha pa nga nagbabalak silang dumiskarte dito. Kaya gumawa ko ng paraan upang mapigilan ko silang mahumaling kay Milagros. Niyaya ko na silang umalis at baka mahuli pa kami sa klase. Sumama naman sila sa akin pero tinatanaw pa rin nila si Milagros. Hindi ko kinain ang binili kong tsokolate kay Milagros at pasimple ko yung tinapon sa basurahan. Pero nakita ko sina Eric at Manny na kulang na lang ay kainin din pati pambalot ng candy. Pagka-uwi ko sa aming bahay ay natagpuan ko si Marina na merong bisita. Ipinakilala niya sa akin si Eduardo na kanyang manliligaw. Nandoon din sa bahay namin ng aming ama at pinayagan pala nitong umakyat ng ligaw si Eduardo. Medyo kumulo ang dugo ko kay Marina. Napakabata pa niya para magpaligaw. Kaya naman pinrangka ko na mismo si Eduardo na kung halimbawa na maging magkasintahan sila ni Marina ay alamin niya ang kanyang limitasyon at kung maaari ay magtapos muna silang dalawa sa pag-aaral. Ayaw ko madisgrasya ng maaga si Marina at ayaw ko mapatulad siya sa aming ina. Ganoon na lang ang takot ni Eduardo sa mga sinabi ko at panay ang kanyang pagsang-ayon at pangako sa akin. Mabuti na yung maliwanag ang lahat. Sumabay na ako sa pagkain ng hapunan sa pagkainan sa aking ama habang abala sa panliligaw si Eduardo sa aking kapatida. Habang kumakain kaming mag-ama ay nagawa kong maikwento sa kanya ang tungkol kay Milagros at gayon din ang kalakip na paghihinala ko dito na isa itong aswang. Merong ibinahagi sa akin si Tatay Melvin ukol kay Milagros. Ayon sa mga ikinukwento sa kanya ng mga kumpare niya ay may taglay ngang kalandian si Milagros. Kadalasan daw ito nga mga nakakasamang kung sino-sinong lalaki, kaya hindi malaman kung sino ang nobyo nito. Dayo lamang daw si Milagros sa aming lugar. Nagtayo sila ng tindahan ng kanyang ina at mukhang ginagamit ni Milagros ang alindog at karisma niya upang makakuha ng maraming suki na bumibili sa kanyang tindahan. Pinag-iingat ako ng tatay ko at baka daw mabingwit ako ni Milagros. Mahirap na at mukhang hindi ito matinong babae. Sinigurado ko sa aking ama na hindi ako magpapahulog sa bitag. Sa mga sumunod na araw ay naging usap-usapan ng mga kaklase ko ang panibagong namatay na binata sa aming lugar. Namatay ang binatang si Romnick at nakita ang bangkay nito sa gawing talahiban kung saan napakaraming sugat ang hubad na katawan at nawawala ang laman loob. Manliligaw pala ito ni Milagros pero may ilang araw na pala itong hindi nakikitang nakakausap o nakakasama si Milagros. Lalong lumakas ang kutob ko na may kinalaman si Milagros sa mga nangyayaring kababalaghan sa mga kalalakihan. Noong dumako ang break time sa aming paaralan ay isinama pa naman ako ni na Eric at Manny sa tindahan ni Milagros. Ayoko na sanang pumunta doon kaso mapilit ang aking mga kaibigan kaya sumama na ako sa kanila.
Nabanggit pa sa akin ni Eric na malaki ang pag-asa niya kay Milagros kung manliligaw siya sapagkat namatay na si Romnick. Nabawasan na ang karibal niya. Nakipagtalo pa dito si Manny at may lihim din pala itong pagtingin kay Milagros. Inawat ko silang dalawa at pinayuhan ko sila na kung maaari ay sa ibang babae na lang nila ibaling ang kanilang intensyon sapagkat nararamdaman ko na malandi si Milagros at mahilig lamang siyang mangolekta ng mga lalaki. Tinapunan ako ng masasamang tingin ng dalawa. Pagkarating namin sa tindahan ay inabutan namin si Inigo na kilalang siga pero habulin ng mga kababaihan sa aming paaralan. Hinalikan niya sa kamay si Milagros bago pa siya umalis sa may tindahan. Sumimangot siya sa amin at mukha pa siyang naghahamon ng away at kasabay nun ay bumungis-ngis siya bago umalis. Inis na inis kami magkakaibigan sa kagaspangan ng kanyang ugali. Bumili si Eric ng tinapay samantalang si Manny naman ay bumili ng soft drinks. Tinanong nila kay Milagros kung magkasintahan na sila ni Inigo at dahil doon ay humalakhak si Milagros at sinabing nanliligaw lamang ito. Nakahinga ng maluwag ang aking dalawang kaibigan. Nagpakita na rin ng kalandian si Milagros. Hinaplos-haplos pa niya ang mga pisngi ni na Eric at Manny at sinabing wag magsiselos sapagkat wala pa siyang nobyo. Naiinis ako sa kanyang ginagawa kaya naman nagsalita ako at inungkat ko sa kanya ang nabalitaan namin ukol sa pagkamatay ni Romnick. Kapansin-pansin na medyo umiba ang kilos ni Milagros. Kumuha siya ng tinapay at soft drinks saka ibinigay sa aking mga kaibigan. Pagkatapos ay nagtungo siya sa may istante at inayos ang mga garapon bago nakipag-usap sa akin. Nabanggit niya na naawa siya sa kinahantungan ng buhay ni Romnick at hanggang niyang mahuli ang pumatay dito. Pakiramdam ko ay merong talagang kinalaman si Milagros sa pagkamatay nito. Sinabi ko sa kanya na mukhang kagagawan iyon ng aswang na gumagala sa aming lugar na gustong umakit at pumatay ng mga kalalakihan. Napatawa si Milagros, hindi daw siya naniniwala sa mga aswang. Kwentong barbero lang daw yun ang tungkol sa mga to. Pinagmasdan ko siyang mabuti at tinanong ko siya kung sakaling may umataking aswang sa tindahan niya, anong gagawin niya kung hindi talaga siya naniniwala. Napatingin siya sa akin at nakipaglaban ako ng titigan sa kanya. Malakas ang hatid na kapangyarihan ng batong omo sapagkat hindi man lang ako nahipnotismo ng aswang. Ang pagkakaalam ko ay gumagamit ng hipnotismo ang aswang sa pamamagitan ng pagtitig sa mga mata ng mga tao upang mapasunod sa kanilang gusto. Maya-maya ay napahawak sa ulo si Milagros na tila nahihilo. Lumisa ko ng tingin at napansin ni na Eric at Manny na nahilo si Milagros. Medyo nag-aalala sila pero sinigurado ni Milagros na nasa maayos siyang kalagayan. Nahilo lamang daw siya dulot ng mainit na panahon. Niyaya ko na ang kaibigan ko at baka kung ano pang kasinungalingan at kalandian ang gawin sa kanila ni Milagros. Bumalik kami sa paaralan at nag-focus na muna sa mga aming takdang aralin. Sumapit ang hapon at medyo natagalan kami sa paaralan sapagkat may tinapos pa kaming pagsusulit at naglinis pa kami ng silid-aralan. Naghiwa-hiwalay na kami sa daan ng mga kaibigan ko kaya mag-isa na lang akong naglalakad sa hindi simentadong daan. Pagkatapat ko sa bakanting lote ay napansin ko sa di kalayuan ang isang estudyanteng nakilala ko bilang si Paulo. Nasa ika-4 siyang bahagdan ng sekundarya. Nagtaka ko na kasama niya si Milagros at mukhang nagmamadali silang maglakad. Walang masyadong tao sa paligid kaya naisipan ko silang sundan. Dumiretso sila sa lugar na maraming punong kahoy at walang masyadong kabahayan. Wala man lang poste doon pero naaninag ko ang kanilang mga ginagawa. Kitang-kita ko na naghahalikan sila ni Milagros at mapupusok ang bawat halik. Hindi nagtagal ay nagtanggal ng pangitaas na kasuotan si Paulo. Halatang sabik na sa anumang gagawin ni Milagros. Maya-maya ay yumukod si Milagros at tinubuan siya ng malalagong balahibo. Bumangis ang anyo at tinubuan ng mga pangila. Sa pagkakataong yun ay naalerto ako. Hindi ko hinayaang may mapatay na naman ang aswang. Nagulantang at napasigaw si Paulo nang mag-angat ng tingin si Milagros.
Tumalon ako patungo sa kanilang kinaroroonan at nakita ko na umilaw ang batong omo. Nakalmot sa dibdib si Paulo pero pagkakita ng aswang sa aking nagliliwanag na bato omo ay nasilaw ito at nagmamadaling tumakbo ng mabilis. Lumundag ito at dumaan sa mga kakahuyan. Hindi ko na siya naabutan pero tinulungan ko si Paulo na makabangon. Sariwang-sariwa ang dugo mula sa kanyang dibdiba. Lumabas kami sa lugar na iyon at nagpasalamat na lang ako noong makasalubong ko sa daan si Manong Badong na isang sabungero. Itinanong niya kung anong nangyari kay Paulo kaya ipinagtapat ko na kamuntik na itong mapatay ng aswang. Nabanggit niya na kailangang madala si Paulo sa bahay ng kaibigan niyang manggagamot na si Mang Alejandro. Nagmadali na kami magtungo sa bahay nito. Hindi naman kalayuan ang bahay at kaagad namin siyang natagpuan. May katandaan na din pala ang manggagamot. Pinagbuksan niya kami ng kanyang pinto at pinapasok kami sa loob ng bahay. Inihiga namin sa mahabang lamesa si Paulo habang naghahanda ng langis, bao, malinis na tela at halamang gamot ang manggagamot. Medyo mahaba at malalim ang kanyang mga sugat. Napangiwi siya sa sobrang sakit. Maya-maya ay lumapit ang manggagamot. Meron siyang telang ipinahid upang matanggal ang mga dugo. Pagkatapos ay may nilagay siyang halamang dahon na puno ng lana. Napasigaw si Paulo at kasabay nun ay umusal ng kakaibang orasyon ang manggagamot. Doon ay nakatulog si Paulo habang sinasagawa ang ritual. Makalipas ang ilang minuto ay natapos ang panggagamot at kinausap kami ng manggagamot. Sinabihan niya kami na kung maaari ay magpalipas na muna ng gabi sa bahay niya si Paulo sapagkat kinakailangan pa niya itong lapatan ng gamot kinabukasan. Tumango naman kami ni Manong Badong pero pagkatapos nun ay naungkat na naman sa usapan ang tungkol kay Milagros. Matagal na din palang pinagsosospetsahan ni Manong Badong si Milagros dahil sa mga insidente ng pagpatay ng mga lalaking nakakasama nito. Humahanap siya ng tiyempo kung paano ito mahuhuli sa akto ng magpatay, gayon din sa pagbabagong anyo nito upang mapagplanuhan niya kung anong klase ng pagpatay ang gagawin niya. Sa punktong yun ay nagbigay ako ng suwestyon na kung pwede kami magtulungan bilang mga testigo sa ginawa ni Milagros at magpatunay na isa itong aswang upang mapetisyon sa barangay para tuluyan na itong lumaya sa probinsya. Sumang-ayon naman si Manong Alejandro. Kinakailangan din namin ang kooperasyon ni Paulo sa oras na magising ito at gumaling siya sa kanyang mga natamong sugat. Nagpasalamat kami sa manggagamot at umuwi na muna sa aming mga kanya-kanyang bahay. Kinabukasan hindi na muna ako pumasok sa paaralan at maaga akong nagtungo sa bahay ni Paulo pero laking gulat ko na matagpuan ang manggagamot na inihatid ito sa kanyang bahay at kinausap ang mga magulang nito. Medyo maayos na kahit papaano ang kalagayan niya. Lumapit ako sa kanila at bumati ng magandang umaga. Nabanggit sa akin ng mga magulang ni Paulo na magtutungo sila sa kapitan upang isuplong ang ginawa ni Milagros. Medyo kinabahan ako pero sumang-ayon na ako sa kanila. Hindi na kami nag-aksaya ng oras at sama-sama kaming pumunta sa barangay hall. Inabutan namin doon ang kapitan gayon din ang mga tanod. Magalang na nakipag-usap ang mga magulang ni Paulo sa kapitan at sinalaysay ang nangyari sa kanilang anak. Matagal bago natapos ang usapan, marami pang tinanong ang kapitan kay Paulo ukol sa kaugnayan niya kay Milagros, gayon din kung paano siya nito pagplanuhang patayin. Nang makasigurado na sa mga nakalap na impormasyon ay saka kami nagtungo sa tindahan ni Milagros. Inabutan namin doon ang maraming mamimili na halos kalalakihan. Nakita ko pa sina Eric at Manny na gulat sa aming presensya. Kinausap ng kapitan si Milagros sa magalang at mahinaong paraan. Inimbitahan siya nito sa barangay hall upang mapag-usapan ang paghahabla sa kanya ng pamilya ni Paulo, gayon din sa paratang ng mga ito na siya ay aswang. Sa punktong yun ay tumanggi si Milagros at ipinagtanggol ang kanyang sarili. Pero sumingit kami sa usapan at nagsilbi akong testigo pero kamuntik nang magkagulo sapagkat sumabat sa usapan ang mga kalalakihan at pinagtanggol si Milagros. Nagawa pang magalit at pagtaasan ako ng boses ni na Eric at Manny. Hindi na namin napigilan ang mga lalaki kung kaya't
Minabuti na lang naming umalis at iurong na muna ang paghahabla kay Milagros. Nagpalamig at hindi na muna ako lumabas ng bahay sa buong magdamag. Kinabukasan, pumasok ako sa paaralan at hindi ako pinapansin ni na Eric at Manny. Iniiwasan nila ako at tinatapunan ng masamang tingin. Hinayaan ko na lang sila kaysa magpaliwanag ako at hindi sila makikinig sa akin. Sumapit ang hapon at hindi sila pumasok. Medyo nag-alala ko sa kanila kaya naman sinubukan kong dumaan sa may tindahan ni Milagros. Pero walang tao sa tindahan. Wala doon ang presensya ng mga kaibigan ko. Minabuti kong magtungo sa kanilang mga bahay, subalit wala din sila doon. Ang pagkakaalam ng kanilang mga magulang ay pumasok sila sa paaralan. Kinutuban na ako na posibleng may masamang nangyari sa kanila. Kaya kinausap ko ng masinsinan ang kanilang mga magulang na makipag-ugnayan sa kapitan ng ukol dito. Malakas ang hinala ko na may kinalaman si Milagros sa pagkawala nilang dalawa. Matapos kong magtungo sa bahay nila ay dumiretso ako kay Mang Alejandro at humingi ng tulong. Naghanda siya na makabuhay at itak pagkatapos ay lumabas siya ng bahay at binalak naming hanapin si Milagros, gayon din ang mga kaibigan ko. Kung saan-saan kami nagtungo, hanggang sa may napansin kami sa dakong kasukalan na papalayo sa mga kabahayan. Nakita naming tumatakbo sina Eric at Manny habang hinahabol ang sumisigaw at humahalakhak na si Milagros. Pagkakataon na namin iyon ni Mang Alejandro upang masundan silang tatlo. Pumasok kami sa kasukalan at nakipaghabulan sa kanila. Umiinit na ang batong umo sa dibdib ko at sigurado ako nga may malaking panganib na mangyayari. Pumasok kami sa kasuluk-sulukan kung saan inabutan naming naghuhubad na sina Eric at Manny. Gayon din si Milagros at pinagsasaluhan nila ang mainit na pagtatagpo. Yumukod si Milagros para buksan ang mga zipper ng mga kaibigan ko. Nang bigla akong maghagis ng malaking bato at hustong tumama iyon sa ulo ni Milagros. Naalarma silang lahat. Luminga-linga sila sa paligid at nakita nila ang aming presensya. Lumapit kaming dalawa at inilabas ko ang nangingislap na bato omo. Umangil si Milagros at mabilis siyang nagpalit ng anyo bilang aswang. Nagimbal ang dalawa kong kaibigan at lumapit sila sa amin. Takot na takot at nanginginig ang mga labi. Nasisilaw ang aswang sa batong omo pero patuloy ang pakikipaglaban niya sa makabuhay hanggang sa mahila niya iyon at kamuntik niya ng mahablot ang manggagamot. Gumamit ako ng tagabulag saka ko pinagsasaksak sa tagiliran ang naturang nilalang. Pumalibot ako sa kanya at kitang-kita ko na hinihigop ng bato omo ang kanyang lakas. Unti-unti siyang nangihina habang umaangil ng pagkalakas-lakas. Lumipas pa ang ilang sandali ay bumulagta sa lupa ang aswang na nasusunog at umuusok ang buong katawan habang naliligo sa dugo. Nanumbalik na ako sa dati at kasabay nun ay meron ang taong lumapit sa aming lahat. Nandoon ang presensya ng mga magulang ni na Eric at Manny, gayon din ang kapitan at mga tanod. Nakita nila ang pagbabagong anyo ng aswang bilang si Milagros. Lahat sila ay nagulat at namangha sa kanilang mga nasaksihan. Sa pagkakataong yun ay mukhang natauhan ang mga kalalakihan dahil nandoon din sila. Kita ko sa mga mata nila ang kilabot at pandidiri. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na magsalita sa harap nilang lahat upang sabihin ang lahat ng mga nangyari. Tumulong din sina Eric at Manny sa pagpapaliwanag ng mga karanasan nila kay Milagros. Humingi sila sa akin ng pasensya sa hindi paniniwala sa mga sinabi ko laban kay Milagros. Medyo naantig ako sa mga pahayag nila. Ramdam ko ang kanilang pagsisisi gayon din ang mga kahihiyang inabot sa pagtatanggol sa babaeng pinagpapantasyan nila. Tinanggap ko naman ang pagpapahalaga sa amin ng kapitan. Hindi pa man lang natatagalan ay nagmungkahi si Mang Alejandro na sunugin namin ang bangkay ng aswang para wala na itong matira sa kanyang mga labi. Pinagtulong-tulungan naming sunugin at gawing abo ang aswang bago kami umuwi sa aming mga tahanan. Pagkabalik ko sa bahay ay sinulubong ako ng yakap ng aking bunsong kapatida. Hinintay pala akong makauwi ng aking ama at ito ay nag-aalala sapagkat hindi ako nakapagpaalam kung saan ako pupunta. Inilahad ko sa kanila ang buong pangyayari at nagimbal sila sa
na lamang totoo ang kwento na pumapatay sa mga kalalakihan ay walang iba kung hindi si Milagros. Sa puntong yun ay pinaalalahanan ko si Marina na walang magandang nagagawa ang kalandian ng isang babae. Ingatan niya ang kanyang puri sapagkat iyon ang pwede niyang maipagmalaki sa kanyang mapapangasawa sa tamang panahon na. Matapos ang aming pag-uusap ay pinili ko na lang na magpahinga sa aking silida. Umusal muna ako ng orasyon para sa batong Omo at nagdasal sa Diyos bilang pasasalamat sa pagkakaligtas ng aking buhay, partikular na sa aking mga kaibigan at mga kanayon, bago ako natulog ng mahimbinga. Kinabukasan araw ng Sabado, kalat na kalat sa aming lugar na di umano ay sarado na ang tindahan ni Milagros at umalis na ang ina nito. Maaaring nagtungo na ito sa malayong lugar upang hindi siya masundan ng mga taong nabibiktima ng kanyang anak. Nakahinga ng maluwag ang mga residente sa aming bayan dahil sa wakas ay namatay na ang aswang. Kaso noong sumapit ang gabi ay binulabog na naman kami ng panibagong kaguluhan. Malakas ang ingay sa labas ng bahay. Napahinto kami mag-aama sa pagkain ng hapunan. Mabilis kaming tumayo at kinuha ko ang itak at nilagay sa aking tagiliran. Nakita namin nagkakagulo ang mga kapitbahay. Nasalubong ko si Aling Lusing at tinanong ko sa kanya kung anong nangyari. Tumugon siya at sinabing nagwawala ang binatang si Gino. Lumabas ito ng kanilang bahay at kamuntik nang masaktan ang ina at mga kapatid. Tumakbo ito na tila wala sa tamang katinuan. Naglalaway ng malapot at nalilisik ang mga mata. Hinabol siya ng mga kalalakihan upang maiwasang makagawa ng karahasan. Sa pagkakataong yun ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na makialam sapagkat nalalaman ko na maaaring nayanggawa ang kapitbahay namin si Gino. Sumunod ako sa mga tumatakbong kapitbahay. Nakarating ako sa lugar kung saan pinagtutulungan ng mga kalalakihang hawakan si Gino. Pero malakas ang pwersa nito at nagagawa pang mangagat. Nandoon din ang presensya ni Mang Alejandro na nag-uutos sa mga kalalakihan na hawakan at huwag pakakawalan si Gino. Nahirapan silang lahat na mapasunod ito dahil na rin sa takot sa mga ikinikilos nito. Hindi nagtagal ay nangislap ang batong Omo. Nasilaw si Gino at naging daan iyon upang mawalan siya ng malaya. Binuhat siya ng mga kalalakihan at dinala sa bahay ni Mang Alejandro. Sumunod naman ako sa kanila. Ipinasok nila ito sa loob ng bahay at intusan sila ng manggagamot na itali sa mahabang kawayang lamesa ang kamay at paa nito. Ganoon nga ang ginawa. Hinigpitan nila ang pagkakatali hanggang sa tuluyan itong magdilat ng mga mata. Napapasigaw si Gino at pilit na nagwawala sa pagkakagapos. Humingi ng tulong sa akin si Mang Alejandro. Pinalabas niya ang bato Omo sa akin at pinadikit sa noo ni Gino habang umuusal siya ng orasyon at hinahampas sa katawan nito ang sanga ng isang kakaibang halamang gamot. Nagsalita siya at sinabing gustong bumaliktad ng kanyang sikmura. Inutusan ni Mang Alejandro ang mga kalalakihan na tanggalin ang mga panali sa kamay at paa nito. Nagmamadali akong kumuha ng palanggana at bago mapasuka si Gino ay naipatong ko sa kawayang lamesa ang palanggana. May inilabas na dalawang gumagalaw na maiitim na sisiw si Gino. Nilakasan ni Mang Alejandro ang pag-usal sa orasyon hanggang sa malusaw ang dalawang sisiwa. Paliwanag niya na mutya iyon ng aswang. Posibleng nanggaling ang mga yun sa mga paninda ni Milagros na nakain ni Gino. Ipinagtapat ni Gino na kahit nangihina ang kanyang katawan na parati siyang bumibili ng chichirya at soft drink sa tindahan ni Milagros. Bukod sa kanya ay umamin din ang ibang kalalakihan na naroon na kahit sila ay bumibili din ng mga pagkain sa tindahan. Talagang nahuhumaling sila sa kagandahan ng katawan nito. Binigyan sila ng araw ni Mang Alejandro kung kailan sila pwede ditong magpagamot. Nagpasalamat naman si Gino sa ginawa ng manggagamot na mailigtas siya sa pangyayanggawa. Lumipas ang mga araw at nagpagamot din sina Eric at Manny kay Mang Alejandro. Marami itong mga naging pasyente at halos inabot siya ng ilang buwan para magamot ang mga kalalakihan sa aming bayan. Naging magkasintahan naman sina Marina at Eduardo, pero pinatunayan ng kapatid ko na hindi siya katulad ng aming ina. Hindi sinira ni Eduardo ang pangako niya sa akin
Pinagbutihan nila ang kanilang pag-aaral at madalas siyang tumutulong sa aming mag-ama. Nakapagtapos ako sa pag-aaral sa sekundarya pero hindi na ako nagpatuloy sa kolehiyo. Mas pinili ko na lang na magtrabaho at tumulong sa aking ama. Si Marina na lang ang pinagsumikapan naming pag-aralin hanggang sa sumubok siyang umexam sa syudad at nagkaroon na ng eskolar. Mabuti na lang at merong mga kamag-anak sa syudad ang aking ama. Hindi nahirapan si Marina sa paghahanap ng bahay at nakituloy siya sa mga to. Nakapag-aral siya sa kolehiyo pero sinikap din niya na mag-working student para kahit papaano ay maging kabawasan sa allowance. Nakontento na ako sa pagtatrabaho. Nung una ay nagtatrabaho ako bilang kargadora. Pahinante, gayon din sa pagko-construction. Maswerte ako sapagkat kahit saan ako mag-apply ng trabaho ay kaagad ako nakakapasok. Marahil ay malaki din ang swerte sa akin ng Batong Omo. Hindi nagtagal ay umunlad sa aming probinsya. Marami ng mga malalaking tindahan at gusaling na ipatayo. Nabawasan na rin ang mga kwento ukol sa mga aswang at kababalaghan sa aming lugar. Nakuha ko bilang janitor sa munisipyo at doon ko nakilala si Rebecca na isang sekretarya. Naging malapit kami sa isa't isa at hindi nagtagal ay naging magkasintahan. Naging magkatuwang kami sa lahat ng bagay at masaya ang aking ama na meron na akong makakasama sa buhay. Sa kasalukuyan ay naninirahan pa rin ako sa probinsya kasama ang aking sariling pamilya. Masaya naman kami ng aking ama, gayon din ni Marina sa mga kanya-kanya naming buhay kahit na hindi na bumalik sa piling namin si nanay. Marahil ay masaya na rin siya sa kanyang piniling buhay. Nasa pangangalaga ko pa rin ang Batong Omo at wala na ring babaeng katulad ni Milagros na nagtangkang nagtayo ng tindahan sa aming probinsya. At dito na po natatapos ang kwento at sana ay kinapulutan ninyo ng magagandang aral ang aking mga naging karanasan. Maraming salamat po sa pakikinig.